Bago mo pong acting mayor na Makati, nakaranas di umano ng pambabaliwala at panggigipit si Vice Mayor Romulo Kid Peña sa City Hall. Yan ang kanyang ibininjag sa kanyang panayam sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie. May report si Lavan Yuver. And the decrees promulgated by the duly constituted authorities. Sa pag-upo ni Vice Mayor Romulo Kid Peña bilang acting mayor ng Makati City, unti-unti niyang isiniwalat ang mga nararanasan umanong pambabaliwala sa loob ng City Hall. He's the mayor and you're the vice mayor. Do you have meetings regularly to discuss the problems of Makati? Nung ako po ay maluklok na bilang vice mayor, nagkahiwalay na po kami sa politika. Ni magkita sang mata sa mata, hindi po namin nagawa. Ginipit din umano ni Makati Mayor Junjun Binay ang pondo para sa kanyang opisina. Ang budget ni dating Vice Mayor Mercado ay nasa 204 million pesos, habang nasa 25 million pesos lang ang budget ni Peña. Talaga naman po yung aking pondo, talagang halos para na lang po dun sa sweldo ng mga tao po. Hindi rin daw siya nakatapak sa opisina na dapat ay para sa vice-alkalde ng syudad mula nang siya ay mahalal noong 2010. Ang nasabing opisina, ibinigay umano kay Representative Abby Binay. Inilagay po ako dun sa pagkakataon na hindi po ako pwedeng, mag-prosper as vice mayor or as a public official. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng mga Binay na si Attorney Rico Kitcho, pawang akusasyon lamang na walang basihan ng mga paratang ni Acting Mayor Kid Peña. Alam niyo po, pag yung ambisyon ay pumasok sa isang tao, ay nag-iiba ho ang pagtingin nito sa buhay. Wala naman po mabuting sinasabi si Vice Mayor Peña. So kung magpapagamit ho siya dito sa mga kalaban ni Vice President Binay, sa mga naninira po sa pamilya Binay, nakikita po natin kung anong klaseng leader itong si Vice Mayor Peña. Ang maanghang na akusasyon ng mga naggigirian sa Makati City. Mamaya, sa Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie pagkatapos ng State of the Nation.